So ngayon ay kakatila lang ng ulan dito sa amin. As in kakatila lang. Halos kahapon na maghapon ay maghapon na umuulan. At kanina magdamag ay halos din umuulan. Matila naman ng kaunti, pabahagya. Pero mga ilang minuto lang tapos mamaya uulan na ulit. Kaya yung mga alaga natin dito ay chine-check natin from time to time. Dahil ayaw naman natin na yung magkakasakit sa kanila. So ngayon ay bisitahin muna natin itong ating mga alagang tupa dito. Tsaka itong ating mga alagang native na kambing. Nung mga nakarang vlog natin, marami nagtatanong kung ano ba daw mas magandang alagaan. Kung tupa ba daw o kambing. Kaya ito yung ating pag-uusapan ngayon at ating tatalakayin ngayon. Kung ano bang maganda alagaan pagdating sa market at pagdating naman sa hirap o dali na alagaan. Dito sa ating mga alaga ay meron tayong 5 na tupa. Itong mga tupa natin ay nagsimula lang tayo sa 3 peraso, 2 inahin, tapos isang toro o isang ram. Ngayon yung ating ram na yung ating toro na pinakauna na bin natin ay sa kasamaang palad ay siya ay nanakaw. At itong si Ramgo, ito yung kanyang anak. Yan, ito si Ramgo. Ito yung isa sa pinakamabait nating tupa. Kasi nahahawakan siya. Unlike din sa iba natin mga tupa, medyo mailap. Ito si Ramgo, napakabait niya lang. So ito yung ating ram ngayon dito, yung ating toro. Pero kailangan din natin kasi itong paltan kasi magkakaroon ng inbreeding. Pero yung mga tupa natin dito, bago naman nanakaw nung Pasko, ay buntis na itong ating mga alagang tupa dito. Kaya for sure, ang ama nito ay yung ating ram. Bali nakapagbenta na rin tayo ng tupa. Kaya kumbaga sa loob ng in a span of 3 years, kahit pa paano ay may tutubuin na rin tayo dito. At yun nga, nakapagbenta na tayo ng tupa. Nabenta natin yung tupa natin sa halagang 12,000. Tapos ang naging puhunan lang natin dito sa 3 tupa na alaga natin ay nasa 17,000. Yun lang. Kumbaga kasi nabili natin yung tupa natin ng around 300 kilo. Pero ngayon nagmahal na ang per kilo ng tupa, naging 350 na. So ganun lang natin nabili yung tupa natin. At kapag naibenta natin ito ating mga alagang tupa na ito, for sure may tubo na tayo dyan. Pero hindi pa natin nababaw yung ating gastos sa pagbili ng tupa dahil andito pa nga sa mga tupa natin, sa mga alaga natin. Hindi pa natin sila napagbibili. Ito lang isa, yan o, isa nating ram na anak ng ating pinagbentang tupa na isa. Siya ay hindi sumasama dito sa herd. Sa mga kasamahan niya, lagi siya mag-isa. Pag minsan doon siya sa ilalim ng poultryhan, o kaya pag di umuulan, andito siya. So yun nga, ano bang una mo nating pag-usapan ay kung ano ba talaga mas madaling alagaan, tupa ba o kambing. Based on my experience dito po sa ating mga alaga, napakadaling alagaan ng tupa kumpara sa kambing. Kung mapapansin nyo itong kanilang pagkain na ito yung mga pagkain ng mga bower natin na kambing na hindi na kinakain tapos dito natin nilalagay. Itong mga excess na pagkain ng bower natin na ito, hindi ito kakainin ng ating mga native na kambing. Ang kumakain na lang dyan ay yung ating mga tupa. Pagdating sa pagkain o sa pakain, madaling pakainin ang mga alagang tupa, yung mga tupa, dahil sila ay hindi mapili o maselan sa pagkain. At the same time, hindi sila yung tulad ng kambing na hikap ng hikap, makahanap lang ng pagkain o ng mga damo, dahon. Itong mga tupa natin, kung saan may, halimbawa may damo dito sa labas, yun lang yung kanilang kakainin, hindi na sila akit pa ng kung saan saan. Kasi itong mga tupa ay mga grazer. Ito namang mga kambing ay mga browser. Gusto nila iba't ibang mga klase ng dahon yung kanilang kinakain. At the same time, mas madaling hapitan ang
ng sakit ang mga native na kambing kumpara sa mga tupa. Ang tupa po ay napakalakas ng kanilang resistensya. Hindi sila madaling dapuan ng sakit. Dahil na rin, advantage siya rin kasi yung kanilang kakapalan ng kanilang balahibo. Unlike sa mga kambing natin na manipis lang yung kanilang balahibo, ang mga kambing kasi ay mas madaling kapitan ng mga kalimitan kasi dyan, pneumonia. Yan yung kalimitan nagiging sanhi ng pagkamatay ng ating mga kambing. Tingnan nyo itong ating isang tupa na ito, napakataba. Yung pinakabunso sa lahat natin mga tupa, ito ay isang iwi, isang babaeng tupa. Yan, napakataba oh. Halos itong tupa natin at saka itong ating isang maliit na kambing nito, halos magkapanunod lamang sila. O mas nauna pa nga ito. Pero tingnan nyo, mas malaki na itong ating tupa. Yun pa, napakabilis lumaki ng tupa kumpara sa kambing, sa mga native na kambing. Pero pag naman sa mga bower na kambing, hindi naman sila na paghuhulihan. So ganon yung nakita natin o napapansin natin dito sa ating mga alagang kambing at dito sa ating mga alagang tupa. Pero iba na ang usapan pagdating sa market. Kasi ang market ng tupa ay mas mahal kumpara sa market ng kambing. At the same time, high demand ang market ng karne ng kambing kaysa sa karne ng tupa. So, pagdating sa market, lumalamang ang kambing kasi kilala ng mga Pilipino ang pagkain ng karne ng kambing kumpara sa pagkain ng tupa. Kalimitan kasi ang tupa ay inihain lang, o yung chivon, yung karne ng tupa ay inihain lang sa mga high-end restaurant. Pero dito sa atin sa Pilipinas, lamang naman yung mga mayaman na nag-a-afford ng chivon na karne. Pero kalimitan na nakita natin sa karinderya ay mga karne ng kambing. Kaya ang kambing ay mas madaling ibenta kumpara sa mga tupa. Pero pagdating naman po sa pagalingan, kumbaga kung magkakaroon tayo ng paligsahan, kung sino ang kapag kumain ay mas malinis, magiging mas malinis yung kanilang lugar, ay ito pong tupa ay napakagandang gawing parang mower o panlinis ng damo dahil talaga namang simot. Dahil mga tupa ay mga greaser nga, so yung kahit maliliit na mga damo-damo, kakainin nila yan. Yun lang yung nakikita kong advantage ng kambing pagdating sa market. Mas lamang sila, mas madaling ibenta kumpara sa tupa. Pero darating din naman yung panahon, dahil nga sabi ko nga sa inyo sa mga nakaraang vlog natin, ilan pa lang din kasi ang population ng tupa. Mas marami pa rin talaga ang population ng kambing. Tulad dito sa amin, sa aming barangay, ako lang naman yung nag-aalaga ng tupa. Pero marami nag-aalaga ng kambing, mga backyard, tulad ko. Pero sa pag-aalaga ng tupa, ay wala tayong masyadong makikita nag-aalaga ng tupa. Kaya siguro, kung mapapantayan ng tupa yung dami ng bilang ng kambing, hindi na rin magkakalayo sa market. Kumaga halos magkakaparehas na lang din. Hindi na siya mapag-iiwanan sa presyo. Kaya medyo mahal kasi ang presyo ng tupa ngayon kasi limited lang. At the same time ay medyo quality talaga ang presyo ng tupa. Lalo na sa mga health conscious kasi mas less fats ang karne ng tupa o yung chivon. So yun lamang yung nakita kong disadvantage ng tupa kumpara sa kambing. Medyo mahirap ibenta ang tupa unlike sa kambing. Pero kung itatapat naman natin nga yung presyo kung parehas lang din yung presyo ng tupa at presyo ng kambing, for sure mas madali ding mabebenta ang tupa. At the same time nga ay napaka healthy ng karne ng tupa. Yan. So yung mga tupa natin ngayon at saka itong ating mga native na kambing ay hindi mo natin nilalabas ngayon. Ngayon naman ay alas 9 pa lang. Hindi pa natin sila ilalabas, maaga pa. At the same time ay paulan-ulan, pabugso-bugso din yung ulan. So pero kapag nagpatuloy naman tong magandang panahon,
Tsaka natin ilalabas dyan sa parangan. Diyan lang naman sila paikot-ikot, kumakain. Pero yung mga bower natin na kambing, natin nilalabas. Ito lang ating mga native na kambing at saka itong ating mga alagang tupa yung ating inilalabas kahit umuulan. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang tupa ay napakalakas ng kanilang resistensya. Mapalamig man yan o init. So yun lamang yung masishare ko sa inyo sa vlog natin na ito. Sa mga nagtatanong kung ano bang mas maganda alagaan. So depende po sa inyo kung ano bang trip nyong alagaan, kambing ba o tupa. Pero based on my experience, ay yun po yung masasabi ko sa inyo na pagdating may advantages at disadvantages ang bawat isa. Ang tupa mas madaling alagaan pero mas mahirap ibenta. Ang kambing ay medyo may maselan lang na konti pero mas mabilis ibenta. Pero depende po kung sa market nyo ay maraming karnihan o maraming naghahanap ng tupa, so much better mag-alaga po kayo ng tupa. At kung may mapagbebentahan naman kayo ng mga hotel and restaurant na naghahanap ng tupa every month or every week, so much better tupa po inyong alagaan kasi mas malaki ang bentahan ng tupa kumpara sa kambing. So ayan, sana meron po kayong natutunan dito sa ating vlog at sana po ay patuloy nyo pa rin ako suportahan sa paggawa natin ng content dito sa ating backyard farm. Kaya this is Sir Millennial Farmer, ang inyong adventure at hanggang sa muli. Paalam.